Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Nandito na po ang programang Kapanalig Ninyo sa ating usapang batas, usapang legal. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, at syempre ang ating abogada de Campanilla, walang iba, Attorney PG Galang. Good evening, Attorney. Ay, good evening, Mare. Good evening sa lahat ng mga nanonood sa amin sa Facebook at sa YouTube. Sana okay kayo ngayon. Kumakain na ba kayo? Pengi naman. Nangingi ng pagkain. Oo, Bakit naman. ganun? Parang ako yung abogada Oh, ngayon. nga, you have pearls. I have pearls. Oh, Oo, Sana diba? party. Oo, wala lang. Diyan lang sa tabi-tabi. Okay, pero anyway, ang gusto kong itanong ngayon kay Attorney PG, itong bar na nalalapit. September is the bar, right? Yes. Sa Oo. amin, nung panahon ko rin, pero the past few years, nagiging October. Pero I don't know ngayon. Nag-iiba. Ako, September 4 Sundays. Or, di ba umiksi na ngayon? Umiksi na ngayon. 3 na lang ata silang Sundays ngayon. Ang daya nga eh. Dahil ganun. kami, naghihirap kami ng 4 Sundays. Pero hindi ba mas mahirap nga pagka pinagtatlo mo lang kaysa Hindi, I think apat? nag-merge sila ng ibang subjects, yung ibang subjects hindi na binabar. Ganyan. Pero kami, 4 Sundays, 8 o'clock to 5 o'clock, exam yun. Really? Linggo, isang buong araw. Sige nga, aabangan natin kung ano talagang eksaktong araw na yan. Good luck sa mga magte-take Yes. at ng bar. Aral lang kayo, relax, di ba? Relax lang. Minsan syem- kasi, hindi naman dahil sa hindi marunong kundi kinakabahan. Oo, O hindi kumain. Ay, hindi pwede sa akin yun. Hindi, pero totoo, the bar is just isipin nyo na lang that the bar is just one exam. Hindi Yeah. siya yung parang, Do or die. oo, hindi naman siya do Hindi, or die. Although oo. kasi naiintindihan ko, dahil ako nung nag-bar, tumigil ang buhay ko ng 1 taon. Dahil magre-review ka pagka-graduate mo, hintayin mo yung bar, so that's 6 months. And then, hihintayin mo yung resulta. Buti nga ngayon, ang bilis na ng resulta eh. At dati bakit? 10,000 years. Oo, kasi ngayon, di ba, ang bar ngayon 10,000. is electronic, di ba, yung Yes. they answer computer, mabilis nang ma-check, ganyan. Sa amin, handwritten, essay, everything essay. Wala nga multiple choice eh. So, ang matagal doon, yung mga examiner, they have Matagal to- mag-check. Yes, matagal mag-check dahil Ayaw mag-check, imagine mo makapal. ilang booklets yun ang kailangan nilang. At minsan ang score mo depende kung mainit ang ulo ni examiner that day. Naku, wag naman sana. Diba? O kaya... Anyway, ano ba ang mga numbers na pwede nilang tawagan? Okay. Baka may tumawag sa atin na Sa future mga bar reviewers, lawyers. baka gusto nyo magtanong sa amin. Hindi. So, our Globe, pag mag-text kayo sa amin, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Hindi, alam mo, kasi sa bar exam, meron silang tinatawag na mga pinaka-latest na batas. Yes. Yung current events, Yes. yung mga recently na ipinasa Yes. sa Actually, totoo, alam mo nga, ang sabi, sa criminal law or sa Oo. remedial law, ang tawag doon, ang predict nilang na magiging next question, pag-aralan na, what is the difference between, a subpoena and a warrant, search naku, warrant? may ganyan na naman tayo. Tatanungin diba? yan dahil nga naging issue yan. Ano ang difference ng subpoena at ng search warrant? O, etong tanong ni Direk, wala ba daw AI na nakakalusot sa bar exam? Parang hindi kayang i-AI to eh. Hindi pa ata ka lang Hindi i-AI. pa kayang i-AI. Kasi syempre, mga batas na kailangan mong depensahan eh. Pag sa bar exam naman, syempre, ikaw ang kasagot. So, hindi Yeah. yun AI. At saka meron silang pinapasa yung mga laptops. Tapos parang naglalagay sila ng, di ko alam. Ayoko nang alamin kasi syempre, paano... Well, kung ako naman- alam na natin, paano naging sikreto? Kung ako naman ang magte-take ng bar sa mga magte-take ng bar ngayon, huwag niyo nang ilusot dahil that will be a dishonest True. start to your career, 'di ba? At saka hindi lang yon. Ikaw rin naman ang sasagot sa harap ng piskalya at sa harap Exactly. ng judge. Yeah. Ano sasagot mo? AI. Oo. Hindi rin pwede. Well, Hindi anyway, rin pwede. so katulad nga ngayon,
O may tinatanong akong diretsyo. Hindi Abay, po ako- sasagutin niya. Paano kung katabi ko AI? Hindi po ako AI. Hindi ha? siya AI. Hindi po ako AI. Totoong tao to. Tingnan natin, Kurutin mo ako. tingnan natin. Ay, totoong tao Okay, siya. sige, ayan, Sige. ayan. Okay, sige. Si Carla, Oh, oh. 29 years old ng Iloilo City, ang tanong niya, hihingi po sana ako ng advice. Nakatanggap po ako ng demand letter mula sa isang complainant at hindi ko po alam kung anong susunod kong dapat na gawin. Tanong ko lang po, obligado po ba akong sundin agad ang lahat ng hinihingi na demand ng demand letter? Paano kung ang halagang hinihingi niya ay masyadong mataas at hindi ko kayang bayaran? Maaari po ba itong makipag-negotiate o may iba pa po ba akong legal na opsyon bago to maging kaso? Ay, oo naman. 'Di ba? Okay, unang-una, naintindihan ko 'yan, 'di ba? Kasi ako nangyayari sa akin every day in my life. Pag I make demand letters, 'di ba? Usually letterhead din ng law lawyer. firm o ng lawyer, tapos ganyan. Tapos papadala ko 'yan sa kung sino man yung sinabihan ng kliyente, sinabi ng kliyente kung kunyari may utang sa kanya o meron siyang obligasyon dito. Ngayon, kung ikaw ay nakatanggap ng demand letter, Carla, anong susunod mong gawin? Sagutin mo yung demand letter. Hindi mo naman kailangan Ano kung hindi niya sinagot? ha? Kung hindi niya sinagot, kung depende kung ano yung dinedemand, the most likely, kung nag-engage na yan ng abogado, baka magkaso na yan. Okay, and ito pa ang magandang ano. Kailangan ba ang demand letter ay abogado ang sumulat? Hindi. Hindi. Oh, okay. Yan. Pwede, kasi a demand letter does not need to be a valid demand letter. It doesn't need to be written by a lawyer. But most likely, if you receive a demand letter from a lawyer na represent ng isang tao, kakilala mo na meron kang obligasyon, most likely, naghahanda na yan magkaso. Kasi why would you engage a lawyer to do your demand letter? Okay. Kung ang demand letter ba, meron ba yung life o wala? Pagka nag-demand letter ka, tapos medyo Usually, okay, 3 months, Hindi, 6 okay. months. Hindi, walang life yan sa amin, meaning yung merong paso yan. Oo, napapasa ba But ang demand letter? Legally, hindi, wala. Parang kasi, okay, ang demand letter usually, kunyari, let's say, sum of money. Nagde-demand letter ng abogado na sasabihin niya, may utang ka sa kliyente ko. In essence, di ba? Bayaran mo. And usually, naglalagay kami ng period doon. Let's say, please pay within, let's say, 15 days or 30 days. Depende kung ano yung gusto ng kliyente, di ba? Kung hanggang saan mo ba anong araw palugit ang gusto mong ibigay sa nagkakautang sa'yo, yun yung ilalagay namin. Pero paano kung lumagpas na? Pag May paso ba siya na para magkaso? Pag pumaso na yon, usually tanongin namin sa kliyente, hindi tayo sinagot. Sinasagot, oo. Dinedma ka. So, dinedma tayo. Anong gusto mo? Magkakaso na ba tayo? Pwede ba siyang maghintay sandali? Pwede pa maghintay ng kliyente kung gusto niya. Wala naman siyang timetable. Minsan nga, we will send one demand letter, tapos pag hindi pa rin, pag mabait-bait yung kliyente, gusto mo pa isa pang demand letter, final demand, pwede. So wala naman palang napapaso doon. Wala naman. Basta nagbigay ka ng demand letter, tapos kung hindi siya sumagot, sasampahan na siya ng kaso. You run Pwedeng you sampahan run na. the risk na pag hindi ka sumagot, mainis may abogado na So, Oo. siyempre kung ako yun, tatanungin ko yung kliyente ko, o yung kabila hindi sumagot. These are your options, di ba? So in short siya, pwede siyang sumagot doon sa demand letter Yes, na pwede siya yun. sumagot. Mag-iingat lang ako, di ba? Dahil kung kaya mo nang bayan, kung mag-offer ka ng terms, Payment, oo. sagutin mo. Tapos, nakaka-receive din ako ng ganon. Ang nangyayari, tatanungin ko kliyente, ito yung counter offer niya. Payag ka ba? O ayaw niya. Kung ayaw pa, papadala naman namin, sagutin ulit namin yun na, we're sorry. Pwedeng sagutan pala yan. muna tayo. Ngayon, kung talagang hindi magkasundo, Oo. dahil masyadong mataas, at ipinasok na ito ng tao sa korte, Depende Diba? kung gaano kalaki yung halaga, oo, magkakasuhan na tayo. Kung Oo. utang lang naman yan, that's a civil case Okay, for ang collection, tanong, sum of money. ang sabi niya dito, maari pa ba siyang pwedeng i-negotiate? Yes, So, you can always, actually, Paano? ako gustong-gusto ko yan, yung, mas, it's better for a client to have negotiations with that, yung parang mabayaran ka na ngayon kaysa gumastos ka pa sa abogado, maghihiring pa tayo, di ba? It's better for you to negotiate. And usually, kunyari, ang negotiate niya, this amount lang, di ba? Tapos, yung buong utang, ganyan. Tatanungin ko yung kliyente, are you willing to accept this payment from yung offer niya?
sasabihin niya hindi, o sige, magkakaso tayo. Pero tandaan mo, pag nagkaso tayo, may legal fees pa ako, di ba? So, Correct. baka in the end, baka mas maganda nga Mas okay tanggapin. na yan. Buti nang mabayaran ka na kaysa hindi ka mabayaran. Alright. Ang tanong natin, pagka nagkaso na yon, meron namang mediation, di ba? Oo naman, Oh. mandatory mediation So, usually. pwede ka pang makipag-ayos doon Yes, at makipag-usap kung magkano yung pwede mong bayaran. There are At all- meron din naman oo. nagsasalita for you doon. There are judicial systems sa mga ganyan are always giving chances to the parties to settle it among themselves. Correct. Okay. Sige. Si MJ ng Bicol, may tanong sa atin. Magandang gabi sa iyo, MJ ng Bicol. Si Mariaw ito at si Attorney PG. Good evening. Good evening, MJ. Ano matutulong namin sa'yo? Magandang gabi rin po, ma'am. Yes. Yes, MJ. Ano yon? Naghihingi lang po sana ako ng legal advice. Oh, sure. Ano yun nga? About po, Anong problema about po natin, kasi MJ? About sa company ko. company. niya. Okay, So, sige. employment. O, sige, go. Nangyari po kasing aksidente. Nakabangga po yung dinadrive ko na truck. Okay. So, ikaw ay driver. Yes po, ma'am. Okay. So, anong nabangga mo? During the office, during the course of your duties yan? As in, yung kaya nagde-deliver ka ng... Ginagampanan mo yung trabaho Oo. mo nung nabangga ka. Yes po, ma'am. Okay. Okay. Ano ba daw ang nabangga mo? Avanza po, kotse. Okay. So, Kotse. traffic. Okay. Sige. So, may mga damages, no? So, Meron po, ma'am. hindi ba insured yung sasakyan nyo? Usually, insured ang mga yan. Expire po yung insurance. Ay, expired. But Ng usually... truck? Ng truck. Saan? Kanino nakapangalan yung truck? Sa ko po, ma'am. Amo ko po. Sa company. Sa company. Gaano kalaki yung truck nyo? 6-wheeler pong forward. Six-wheeler. Medyo Medyo malaki. malaki, oo. Medyo malaki. So, ano nangyari, MJ? Nag-lose po kasi yung brake niya. Tapos, ang concern ko lang po kasi, ang gusto mangyari ng company ko, ako yung magbabayad. Okay, ito yan ha, MJ. Unang-una, anong ginawa nung inaamin mong kasalanan mo, meaning ikaw yung sasakyan nyo yung may kasalanan nung aksidente. Yes, ma'am. Nag-error po kasi yung brake eh. Nag-error yung brake. Nag-error. Paano mo nalaman na nag-error ang brake? Hindi tumigil yung sasakyan. Tuloy-tuloy. Nung pagtapak ko po, lumusot na yung train. Pagtapak niya ng brake, tuloy-tuloy Kasi, pa rin. Hindi, ito lang ito syempre, tinatanong natin kay MJ dahil naririnig yan sa lahat ng balita Pagka nagkaroon ng aksidente, yun ang laging sinasabi ng driver. Error of brake. Yun laging error. Siya, ang hindi alam ng driver minsan, pwedeng ma-check yan kung totoong error nga ng brake or hindi. Sino ang nagme-maintain ng sasakyan? Mekaniko po namin. So talagang isa company car. Okay, ganito yan Okay, pag merong aksidente, during the course of your duties, usually, ang unang may sagot niyan ay yung employer. Kasi siya yung may-ari ng sasakyan Babayaran niya yung may-ari ng Avanza na yun. Ngayon, ang tanong dyan is yung susunod dyan. Can the employer yung employer ni Emily, singilin siya Yes. doon sa babayaran niya doon sa Avanza. Dahil siya ang nagdadrive. siya nagdadrive. Depende. Depende. Kasi, kunyari, kung mapatutunayan, nakasalanan mo, MJ, you were negligent, nag-traffic violation ka, hindi ka... O kunwari, naka-yellow na, dinire-diretso mo pa, abay na bangga mo. Pwede ka talagang singilin ng iyong... Yes. Kasi pwede ka talagang singilin ng iyong employer dyan. Ngayon, Pero, kung... sinasabi niya, nag-break. Kaya tatanong ko kung sino nagme-maintain yan Sino ba ang Kailangan malaman, ano ba ang cause ng accident? Kung ang cause ng accident, hindi dahil sa ikaw ay reckless na Or hindi ikaw naantok. hindi ka naantok, Oo, na talagang hindi ka alert ka nakatulog. naman, Oo. pero yung sasakyan ang pumalya, pero hindi naman ikaw ang mekaniko, hindi ikaw ang merong responsibility na yung sasakyan is in good running condition, na lahat ng kanyang brakes, na-tune up yan. Then, pwede mong sabihin na hindi ikaw ang dapat liable dahil wala ka namang kasalanan, you were following traffic, you were not speeding, you Now, followed, how can he prove
paano mo niya papapatunayan na dahil sa brakes yun kaya niya nabangga? Usually may police report yan pag may bangga, di ba? Okay, so nagkaroon kayo ng police report. Meron po, ma'am. So, nasabi mo dun sa police na nawalan ka ng preno. Yes, na-explain ko naman po yan. Okay, so may investigasyon ba ang police na ginawa? Inakyat ba yung sasakyan mo? Tiningnan niya kung may preno o wala? Wala po, ma'am. O, paano naiuwi yung sasakyan? Tino. Hindi po, ma'am. Ano pa naman, nung nangyari kasi yun, that time, nag-lose lang talaga siya. Pero nung inuwi ko naman, okay naman yung ano niya. Ay, minsan yung pumapali na yung preno, naglo-loose na. Oo, nag-lose lang po talaga. Well, kailangan Ang, mo siguro... ang alam ko kasi pag loose yung preno, yung hindi agad kumakagat. Pero kasi, ang Oh. truck na mahaba, Medyo may lead time yan eh. May lead time yan eh. May para timing talaga siya. Kaya ako pag ako nagmamaneho, medyo lumalayo ako sa Hindi, truck. totoo yan. Kasi minsan kahit promeno siya, matagal siya bago kumagat. Kasi momentum yan eh. Science yan eh. Physics Kaya yan. nga, ang kanyang lisensya ay dapat ay professional. Oh. Ang lisensya mo ba ay professional, MJ? Yes po. Oh, yun nga pala. Dahil kung professional yan, dapat nag-undergo yan ng training pagdating sa pagdadrive ng malalaking sasakyan. Did you go training for that? Experience lang po. Experience. Pwede na rin. Basta Oo. pumasa sa dun sa exam. Eh. Oh, anyway, ang tanong ko lang dyan, attorney, paano kung sabihin nung employer niya, hindi eh, anong prueba mo na breaks yung... Pinaka kaya, di ba, unang-una ako naiuwi niya. Hindi, pero still, kung if it's not well-maintained, may laban pa rin si MJ dyan. Kasi nga, kaya ako tinanong kung sino ba nagme-maintain niyang sasakyan yan, di ba? Kasi, unang-una, sabi niya, mukhang hindi masyadong, hindi naman sa no, pero, hindi up to date ang insurance, Yon, isa pa yon. Oo. Yun ang problema talaga ng employer. Oo, so, isa yun na O sasabihin kaya mo yung mga na, gulong. oo, sabihin mo yun na parang, medyo feeling ko na medyo kung dun sa fact lang na hindi up to date yung insurance. When all those, kailangan may insurance yung mga ganyang mga sasakyan it's required by the LTO Correct. Hindi Hindi, na kasi ang ginagawa ng LTO minsan, third party liability lang eh. TPL. Pero I TPL think lang sa mga truck, Dapat meron. dapat meron di yan Hindi ako sure hindi ako sure. Tingnan natin niya mamaya yan. Pero Yan. kasi kahit TPL wala. Kaya po, ma'am. Expert lang. Hindi. Expired rin yung TPL? Hindi imposibleng expired ang TPL. Alam mo bakit? Kasi pag nagre-renew ka ng sasakyan, lahat yan na nagbabayad ka Ng eh. TPL, pero Lahat yan, hindi pwedeng hindi. TPL So yung is compre always ang meron. wala, yung Yung comprehensive. comprehensive siguro ang wala. Kasi paano, hindi ba naka-insure yung sasakyan nyo? Hindi raw. Ay, hindi. Hindi ba siya naka-register? Naka-register Register yun. naman po. Oh, once you register, it's automatic. You pay for the TPL. Yun na nga. Pero the thing is, lagi raw merong comprehensive yan, pero nagkataon, hindi na-renew for this year. Hindi ko lang po alam kung ngayon lang talaga. Oh, Never anyway. siyang nagkaroon ng comprehensive insurance. Oh, well, anyway, sabi ni attorney, pag I-check- hindi mo talaga kasalanan, di paglaban niya. Ipaglaban mo kung talagang masasabi mo na you were driving na maingat ka, you were following the traffic rules and regulation, hindi ka speeding, at ang palya lang ay ang nangyari lang ay nag-loose brake at mapapatunayan mo yon. At since hindi naman ikaw ang may responsibilidad sa pag-maintain ng sasakyan na yan dahil meron kayong mga mekaniko na nag-check niyan, sabihin mo na hindi ko kasalanan bakit ako magbabayad. Okay. Pero make sure hindi ka lasing, hindi ka natulog. Oo, mga ganun, At saka hindi talaga nag-speeding, 'di ba? Oo. Kasi yung testamento nung kabila, Oo. malalaman eh. Oo, kung Magaling ang mga kapulisan sa ganyan. Oo, malalaman nila, kunyari yung dun kung- sa Avanza, sabi niya, hindi, ang bilis-bilis kasi niya eh, blah, 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 Oo. blah. Makikita at makikita yun. so check mo muna yung police report kung anong sabi ng police, ha? Yes, okay? Pero, kung sakaling siya nga may kasalanan, then he has to pay for it. Pwede siyang maging liable. Ayan. Nakuha mo? Yes po, ma'am. Okay, Okay, so thank pag you. ikaw ang may kasalanan, sorry MJ, ikaw ang magbabayad. Ngayon, kung mapatunayan mo na merong mga pabaya ang kumpanya, then
pwede kayong Ang tinatawag siya ang kasi, oo, ang magbayad. tinatawag Siya kasi magbayad. dyan, usually, kung company car, usually nga, ang unang hahabulin nung na-aksidente ay yung kumpanya. Yes. At hindi pwedeng tumanggi because the employer is subsidiarily liable, joint and solidarily liable with the driver. In sense na, hindi niya pwede sabihin, hindi naman ako nagmamaneho eh. Babayaran niya yun. Pero yun na nga lang, after niyang bayaran yun, pwede siyang maningil. Ngayon, pwede mo namang tanggihan yung paniningil na yun kung hindi mo kasalanan. May tanong ako dyan ha, para at least sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin. For example lang naman to, hindi ko sinasabing si MJ to. Ayaw niyang magbayad, umalis siya. Pwede ba siyang kasuhan ng kanyang employer? Habulin yun. Habulin siya. Maaari, di ba? Maaari siyang habulin, pero pwede naman niyang depensahan ng sarili niya. Okay. At kung ikaw, at kung binawas sa'yo yan na hindi mo, di ba, kasi silang nagpapasweldo, tapos binabawas na lang, di ba? Pwede mong isena yan eh. Okay. Anyway, so Next next question. Salamat, MJ. Good luck. Okay. Kaya salamat po, ma'am. Okay, sige. Si Marco, 28 years old ng Calambas City, ang tanong niya, nahuli po ang kaibigan ko matapos siyang sitahin ng pulis dahil wala silang suot na helmet ng kanyang angkas. Habang kinukuha niya ang kanyang mga gamit sa compartment ng motorsiklo bago ito impound, may nakita raw silang maliit na sachet na naglalaman ng shabu na ayon sa kanya ay hindi kanya at posibleng naiwan ng ibang gumamit ng motor. Ay. Nagpositibo ang laman ng sachet at kinasuhan siya kaugnay sa pagdadala or transportasyon ng illegal na droga. Sinabihan po siya ng pulis na umamin na lang dahil magiging bailable daw ang kaso kaya gusto naming malaman kung tama ba ang ganitong payo at anong dapat gawin habang dinidinig ang kaso. Ay, nako, masalimuot to. Alam mo, unang-una, depende kasi kung gaano kadami yung Pero kung sinabi niya available, konti lang sachet. sachet lang yan. Actually, available nga naman yung kaso yan. Pero gusto, Marco, kung hindi naman talaga sa, di ba? Kung hindi naman Ba't talaga. niya aminin? Bakit niya aminin kung hindi naman talaga sa kaibigan mo? Dahil magkaka-record siya, drugs. Di ba? That's ang possession and transport is a medyo mabigat na yan forever sa Stigma yan sa... stigma yan sa kanya, di ba? Oo. Ang tanong ko, nahuli lang kasi sila na walang helmet. Pero bakit binuksan niya yung trunk? Siguro kasi kinukuha, usually sa trunk nandun yung mga rehistro. Tapos pagbukas siguro nakita na Yan, actually magandang point yan. Pwede Yeah. Pwede bang pilitin mong buksan at mag-search ka doon? Hindi naman, pero kasi ito, nabuksan na. Nakita. Willingly. Ang tawag dyan ay plain view doctrine. Ayun. Ang plain view doctrine is that one of the exceptions to a search warrant, kasi nakita na plain view nung pagbukas eh. Dahil nga, usually, ano man nangyayari pag ikaw yung motor, di ba? O nahuli ka na. Di ba? Wala kang helmet o rehistro. Rehistro. Usually, ang rehistro saan nakalagay? Doon sa maliit na lalagyan sa likod. O di naghihintay ngayon si pulis. Nung binuksan, Ay, nakita. Plain view na yon. Oo. So, yun na Pero, okay. Sige, tapusin lang natin to ha. Dahil na, yun nga, at Ay, okay. paano yun? Okay, ang hirap sabihin nito, pero essentially, yes, tama naman yung ng pulis na kung maliit lang yan, essentially available. But bakit ka aamin sa hindi mo kasalanan? No? Para lang matapos na ang usapan. 'Di ba? Kasi ang mangyari dyan, meron bang pangpiyansa ang iyong kaibigan? Kasi isa rin yung siguro sa iniisip nung pulis eh. Kasi pag ganyan, nililisin yan, ay yung magpapiyansa siya, bail. Eh kung wala siyang pampiyansa, baka ayaw naman makulong ng Kanino kaibigan. kaya yung motor? Mukhang sa kaibigan niya eh. Sa kanya yung motor, bakit pinapagamit niya sa iba? Kanino kaya yun? Sa dating gumamit. Sino yung dating gumamit? Di siya. Yun na nga, kaya mahirap patunayan, ano? Diba? Kakaloka. Pero hindi, ito, I don't wanna, ito, importante lang, Attorney PG. Okay, kanina nabanggit mo. Pag kotse, at sinabi may checkpoint, di ba? Exceptions yan. Valid checkpoint. Valid checkpoint. Hanggang saan ka pwedeng magbukas? Pag sinabi sa buksan mo trunk mo, bubuksan mo? Pwede. Pwede. Pwede yan. Valid checkpoint. At mga exceptions to the, yung kailangan ng search warrant. Akala ko valid hindi. Pag checkpoint. kunwari meron Hindi, checkpoint, ano, kalahating, Hindi yes. naman.
Well, May actually, ganun. hindi Yes. naman. Okay, pero kung military checkpoint kasi yan, di ba? Minsan may Ah. military checkpoint. Pag checkpoint ka, anong unang, parang nangyari sa kanya. Usually, patingin ng rehistro. So, pwedeng mong buksan, tapos, Sila- di hindi ba sila- dapat hanggang ano lang? Flashlight. Hanggang flashlight Pero lang? pag binuksan yung, usually sa mo nilalagay yung rehistro mo, di ba, sa glove compartment. Yes. O pag na-flashlightan nila yung glove compartment, meron nakitang baril dyan. O, di ba? Pero hindi nila pwedeng pabukas sa'yo. Hindi nila pwede babukas sa'yo. Pwede kang ipahinto at search yung Yes, kung ano man yung mape-plain view nila dun sa loob ng sasakyan. Right. Naku, ang daming kasong ganyan sa Amerika. Pag-usapan natin Oo, off the air. okay. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Sana po marami tayong natutunan. Hanggang sa muli po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye-bye! Bye!